Nasa gitna ng gubat. Parang ibon lang. Itong mga saging na ito, palagi ko yung pinuputulan. Gusto kong patayin dito sa likuran ng ating triangle house. Ayaw mamatay. Yung hirap patayin. Yung saging. Yung mga pinagputulan, pag nakita yan ng pato at saka native na manok, tinutukan nila yung gitna. Ito mga bata pa, maganda ito ibigay sa ating mga native pigs. Diretso na sa kanila, hindi na kailangan gilingin. Magaling itong malaki. Pinakagat niya at saka inaapakan. Pagkatapos natin magbigay ng pagkain nila, pollard at saka integra, mag-iiwan ako ng mga kahit ano na mga dahon-dahon. Kasi yung pabo, mahilig yan tumuka ng mga dahon mga farmers. Kaya kung meron kayong maraming halaman, gusto niyo mag-alaga ng pabo, kailangan bakurin nyo na yung mga halaman nyo dahil palaging ubos ang talbos niyan pag nasa galaan lang yung pabo kan sa labas lang. Lalo na pag malalaki na, malakas siyang kumain ng mga dahon. Dahan-dahan tayo ng paparami ng ating mga alaga. Hindi natin mapapansin. Isang taon, marami na yan. Huwag lang tayo magmamadaling kumita at dumami yung ating mga alaga. Kasi kung masyado tayo nagmamadali, ang iniisip lang natin kita at pagparami, may stress lang ho tayo, mapapagod. Mas mainam na i-enjoy lang natin kung anong mayroon tayo dito, pagplanuhan, para medyo relax ang ating isipan. Yung ating Bengala na luma, ito yung mga dating Bengala, dalawa lang sila. Yung isa nagpakita kahapon, hindi ko lang alam kung saan nagpupugad, baka naglilimlim na. Ito naman yung bigay sa atin ng ating isang subscriber, OFW siya sa Saudi Arabia. Marami daw siyang Bengala sa kanila, kaya binigyan tayo, 3. Ayan sir, ang iyong mga Bengala. Akala ko lilipad dito sa taasan ng net kasi napakalakas lumipad, pero pangalawang araw ngayon hindi na lumalabas. Palagi naman may pagkain, may tubig. Sinama ko na dyan sa Peking duck, kasi ang Bengala pag hindi sila inaway, hindi yan mangangaway, hindi yan manunuka. Yung native na manok mga farmers, yun yung palaging nag-uuna. Pero pag lumaban yung mga Bengala, talo yung native na manok.
Naliligo na yung ating mga pikindak. Kapapalit lang yan ng tubig dahil nandito si Janjan. Yan yung trabaho ni Janjan, tagapalit ng tubig, linis, tulong dito sa akin. Tapos pagdating ng alas 8, punta na sa flower shop para doon magbantay. Ubos na yung kanilang pagkain. Ang susunod niyan, yan yung kanilang tutukain. Malaki na yung isa, matataas. Mas malaki yung mga lalaki. 2 yung lalaki, 4 na babae. Silipin nga natin yung nangingitlog na nitid na manok. Kung ilang piraso na. Marami na. 1, 2, 3, 4, 5. 5 times 2, 10 na. Ayan, naglilimlim. Ang itlog niya nasa 12 hanggang 13. Ang kanyang nililimliman. Ito naman, yung kanyang nililimliman, itlog ng heritage chicken. 9 na piraso. Doon naman sa kabila, mayroong 11. 11 or 10, nakalimutan ko na. Nandyan naglilimlim. Hindi pa nagiging sisiw. Inaantay ko. Yan po yung mauuna maging sisiw. Gustong nila yung dahon ng kamuting kahoy. Yung mga pinagpatulang katulad nito, tinatanim ko yan paikot. Kita nyo yan, ilang months pa lang yan, pero grabe, ang kapal ng dahon. Ang problema lang mga kaparmers, pag dinidikit ko yung pagtatanim, katulad dito, nakadikit dito sa may butas. Ayan tinutuka yung pinakabalat. Yung pinakabalat tinutuka hanggat mamatay. Hindi na yan mabubuhay. Hindi na ito mabubuhay. Yan wala nang balat. Yan, wala nang balat. Ito nabuhay kasi maliliit ang butas, hindi makapasok yung ulo. Yan yung isa. Ito malapit itong mabuhay, kaso dito dyan sa part na yan, tinuka ng tinuka, wala nang balat, parang mamamatay. Kaya kailangan medyo distansya. Madre de agua na naman. Sa 2, 3, 4, 5. 5 piraso na naman mga kaparmers. Halos araw-araw yan. Hindi ko lang maipakita lahat. Sa bawat pagkain ko ng native na baboy ay kumukuha ko ng madre de agua, yung kanyang sanga. Ito ganyan, tinatanim ko para pagdating ng panahon marami tayong madre de agua. Pupunta sana ako sa ilog, kaso umulan. Ayaw akong payagan. Kaya ito, mag-aasa na lang. Ito yung aking itak na ginagamit kasi gustong gusto ko dahil all around to. Pwedeng pagkatay ng baboy, lahat. Pwedeng isok-sok lang, maliit. Kaya hindi kalakihan. Kasama yung pulo, 2 dangkal lang lahat. Talas nito. Ang bili ko rito is nasa 900. Hindi. Yung hindi sungay ang pulo. Yung hawakan, hindi sungay. 900. Ito nasa 1,200 pag sungay. Yan Dragon yung kanyang ulo. Ulo yung hawakan. Mas maganda kasi yung sungay. Mas matibay. At magandang tingnan siyempre. Kuminto yung ilog. Pupunta ata ako doon. Masyal tayo doon mga kaparmanos para ma-relax.
Ating mga alaga sumisilong oh. Buti na lang medyo umulan dahil dry na yung mga papaya natin tinanim. Nadiligan. Tinamad ako magpunta ng ilog dahil 2 beses nang nag-action na uulan. Yan, katitigil lang. Baka kapag nandun ako, biglang umulan, basang-basa sa ulan, walang masilungan. Kaya ito, ang ating saging na saba, sisipiin ko. Dito sa probinsya, mayroon ka lang gulay, mayroon kang saging, may bigas, may asin at saka tuyo, paminsan-minsan karne, ay panalo na. Para tayong maghanap ng mga steak, mga bukari. Makontento tayo kung anong mayroon tayo dito sa probinsya natin. Pero hindi ibig sabihin na pag sinabing makontento tayo sa kung anong mayroon tayo ngayon, hihinto na tayo na kung anong mayroon lang tayo, yun na lang. Hindi kong sabihin, maging masaya tayo sa ating mga achievement dito na simple lang. Kasi kahit nasa magandang lugar ka, nasa city ka, nasa magandang hotel, kung hindi ka pa rin kontento sa mga nangyayari sa iyong buhay, wala, kulang pa rin. May kulang pa rin. Kahit gaano pa kalaki ang sahod mo, kung hindi ka pa rin kontento, may kulang pa rin. Ako, mga kaparmers, nung nandun ako sa abroad, naka-experience ako ng magandang sahod. Pero hindi pa rin ako masaya. Parang may kulang. Ito, yung kulang. Dito sa probinsya, gusto kong balikan yung mga karanasan ko nung bata pa ako. Yan. Simpleng buhay. Pero kailangan mag-ipon ka muna bago ka mag-for good, bago ka magsimula sa probinsya. Mag-isip ka ng negosyo na pwedeng pagkakitaan. Hindi ibig sabihin, makontento ka, ay hinto ka na. Huwag kang tumigil. Ay. Maraming ipot ang saging na ito dahil dito nag-ugat ang ibon. Bantayan natin yung isang ibon na yun. Hindi ko madala-dala yung uwak dito dahil hindi ko matapos. Naubusan ako ng pako kahapon. Kanina, pagdating ko dito ay umaga pa. Mga 5:30 pa lang, yung tindahan na bibilihan ng pako ay sirado pa. Baka mayang hapon makabili tayo para matapos na yung pulukan ng uwak. Gusto ko yung uwak, mga kaparmers, dahil natry-train. Gusto kong turuan kong manguha ng pera para yumaman tayo. Bira lang, mga kaparmers. Tapos din, uwi muna ako sa bahay. Tapos bili ako ng pollard, grower, at saka yung Integra 2000 para sa ating mga alaga. Wala tayong stock, boss na. Lagay ko lang to sa sako, din uwi na.
Ito yung mga container na stockan sa ating patuka. Ayan, bollard. Ito yung layer feeds para sa ating mga heritage chicken. Kasya. Marami. Maliit mga farmers. Wah. Kaya. Para hindi na ako panay pasok doon sa triangle house. Since dito tayo mimix ng patuka sa ating mga alaga, dito na natin inilagay. Yan, sunod na ito. Dito ba? Ito na siya. Sunod na. Pasok sa triangle house yung sobra. Dito yung pinaka-stock. Dito po po lagi. Habang busy kami sa pag-asikaso doon sa lagayan ng mga feeds, nagpakita yung bingala na nawawala, yung giniya. Ngayon tumatakbo doon kasama yung pinaka-asawa niya. Mauubos yung oras ko dito kakababantay. Sabi ng isang ka-farmers natin, si Mr. National, yung nagbigay ng 3 bingala, sigurado yan naglilimlim, merong pugad, kailangan sundan, baka maulanan at masira yung itlog. Hirap nito, umuubos yung oras ko. Ito na naman, bumalik. Ayan, bumalik dito, kala ko papunta na. Ito yun, oh. Ayan, bumalik na naman. Ang hirap nito, paglingon ko mamaya wala na, nakabalik na dun sa kanyang pugad. Yan yung aking binabantayan. Ito na yung ating kulungan ng uwak pangsamantagal. Siguro naman hindi na makakalusot yan. Sabi ng kaibigan ko, palagi na akong sinasabihan na kunin ko na daw sa kanilang bahay. Sa likuran, ayan, yung parang yero ang tawag dito, sako lang na doble dito sa gilid, screen sa harap. Okay na yan, mabilisan pero natagalan kasi naubusan ng pako kahapon. Kaya akong pantay. Itias ko. Okay.
Ito yung kulungan mga kaparmers para sa bago nating darating na alaga. Pag nakalusot, malaya na siya. Pag bumalik, ibig sabihin, gusto niya dito. Ba't yan? Ito yung tungtungan sa pagpapakain ng uwak. Kasi nga, ayos. Pero dapat sa baba yung bukasan. Hindi, laro mo ba? At dito nga, Huwag mo lang na yan. Huwag mo lang na yan. Patay lang na. %, para sa mga nasa labas. Hapon na naman, mga kaparmers. Yung isang pinggala mga kaparmers, ayan, kumakain na. Medyo lumalapit na ng konti sa atin. Sa likod ng aking pagsisipag sa paghahanap ng Bengala, nagpakita siya kahapon alas 4 na, tapos ngayon naman mga alas 3, tapos biglang nawala na naman. Dito yung aking kupag na nandito, yung aking Bengala. Totoo nga, kanina ko pa sinusuyod. Mula kayo ng umaga, 3 beses ko nang sinuyod. Isang beses kayo ng hapon, pangalawa ngayon. Isang beses kayo ng umaga, inikot ko to, sinilip ko. Tapos ngayong hapon, pinantayan ko, bigla na naman nawala habang nag-aayos ako ng kulungan ng uwak. Tapos pagkatapos ko magpakain ng mga alaga, talagang alam ko na nandito lang, kasi dito lang banda nawawala. Ito na nga. Masukal dito. Harap ko rin yung camera para makita nyo. Saan na yun? Ayan mga kaparmers. Iwan ko yung kanyang daanan kung nasaan. Hindi siya lumilipad. Sabi ng isa nating kaparmers, yung nagbigay ng Bengala, hanapin ko daw kasi naglilimlim yan. Totoo nga. At kunin ko at palimliman ko sa manok. Silipin natin kung ilan yung grabe. Pag naglilimlim, ayaw lumipad.
Parang nabasa yung itlog niya. Sana maging sisiw pa to. Tibay. Ayaw talagang umalis. Ayaw niyang iwan yung kanyang mga itlog. Tapang mga farmers. Kunin natin yung kanyang itlog at saka palimliman natin sa manok. Basta ka. Pwede na talagang iwan. Tapang oh. Hindi katulad ng manok na iiwan niya na yung itlog niya once na mayroong mang-istorbo. Ayaw niya talagang umalis. Siguro naman kilala niya tayo na tayong amo. Di umalis oh. Galing oh. Nasa gitna ng gubat. Parang ibon lang. Ikalahin naman talaga ito ng ibon. Kukunin ko na to. Baka madaanan pa ng mga oh. Tapang pala to ba. Pinoprotektahan niya talaga yung kanyang mga itlog. Sana hindi pa ito nabasa. Ang kanyang itlog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 14. Kasi nung mga nakaraan mayroon tayong nakikita doon sa mga kulungan ng manok na pa isa-isa kinukuha natin. Yung iba nga niluto ko. Kaya maliit na lang. Kasi sabi ng iba umabot yan ng mga 30. Yan na, dahan-dahan nang nilisan yung kanyang itlog. Tayo kasi yung amo, kaya nakakakilala. Kasi pag hindi yan amo, napakaingay yan. Ayan. Katingin sa akin oh. Bakit ko daw kinukuha yung kanyang itlog? Dami dito. Pag nangitlog pa yung mga ibang bingala, grabe. Sana hindi ito nabasa. Parang malagkit-lagkit. Ibig sabihin, pag malagkit-lagkit, parang may nabiyak. Hindi natin alam. Parang may bakas ng nabiyak mga kaparmers. Dito sa amin meron kasing isang aso na itim. Wala nang nagpapakain. Yun yung kinakatakutan. Kahit dito sa mga malapit na mayroong mga manok, kahit kambing nilalapa. Kaya malupit yun. Sisirain ko yung kanyang pugad para hindi na bumalik dito. Para doon na sa kulungan natin matulog. Tanggalin ko na yung kanyang pugad. Yan na. Uwi na, uwi. Ihahalo ko dito yung mga itlog. Sana hindi pa ito nabasa mga kaparmas. Para dumami yung ating giniya. Hinalo ko dyan sa nililimliman
Ito yung naglimlim mo. Andyan. Yan. Bakit na? Dahil marami ka ng itlog. Every time na magpapakain tayo, magpapatuka, bumababa yan. Masipag kumain. Yung dalawa, bibihira lang yan bumaba. Ito yung okra na tanim ni Ray dyan. Medyo nagsawa na tayo sa okra. Tsaka tumanda na mga kaparmers, hindi na naalagaan. Kaya dito sa part na ito, hindi na ito magiging garden. Yung garden natin is nasa loob ng triangle house. Para malinis dito sa labas. Itong lupa na ito napakataba. Gagamitin ko yan sa mga taniman ng pitsay. Nalagay ko sa pot. Ito yung mga native na papaya. Pag umulan, kailangan ko yan malipat. Ang pinaka-purpose ko dyan, pagkain para sa ating mga alaga, panghalo bilang organic na pagkain. Marami yan. Inaantay ko lang na umulan kasi mahirap pag mag-transplanting tayo, maglipat tayo ng tanim tapos sobrang init, mamamatay. Ito yung kauna-unahan natin na kantayan o balayan ng ating kalabasa at saka upo. Tatanggalin ko na dito para malinis tingnan. Tapos din sa wakas mga kaparmers, ito na lang yung mga gulong. Yung bawat gulong mayroong lupa na laman. Kukunin ko yan para ilagay sa pot kung saan magtatanim tayo ng mga gulay doon sa loob. Yung mga malunggay buhay na buhay. Yan. Itong isang malaki na. Itong native na manok, malaki na rin. Pwede nang parisan ng marunggay. Kaso yung papaya, ayaw pang mapakita ang bunga. Ito na yung gagawin natin na garden. Medyo mataas na ng damo, kailangan bago tayo maglagay ng slot, linisin muna natin.
natapos hanggang dito sa likod mga kaparmers. Ayan, ito yung inuna ko. Hanggang dyan lang. Dito, hindi pa oh. Ubusan ng gasolina. Ayan. Dyan pa. Kasi ang plano ko dito, yung gulay na kumakantay, yung vine, yung murag bagon, so itawag nga diha sa Tagalog, yung kalabasa, upo, kabilaan yan. Dito. Yan yung aking plano. Dalawa, papunta sa CR, sa ilalim, daanan, at saka pagdating dito sa harap, dito po yung mga mabababa na gulay katulad ng pichay, Chinese kangkong, lahat ng mga leafy vegetable na mabababa. Dito gagawa ko ng flat. Yung pinaka-layout niya yung kawayan. Dito gagawa lang ako ng pinaka-flat, tapos gagawan ng kantayan. So para organize yung ating gulay nandito sa loob. Hapon na mga kaparmers, nakakapagod pero marami pa akong gagawin. Pag pinapatay ko ang camera, mas marami pa akong ginagawa na hindi nyo nakikita. Kaya pag-isipan nyo kung gusto nyo magsimula sa Pilipinas, ay aba, alam nyo naman ay nakakapagod dito at medyo mainit. Kung ang trabaho mo ngayon ay nasa aircon, pag-isipan mo na mabuti. Pero dito, maganda. Nagagawa mo lahat ng gusto mo at kasama mo ang iyong mahal sa buhay. Ito yung lamisa na malapit ng masira. I-remodel natin. Matagal na itong hindi nagagamit dyan sa gilid. Ito ay magiging kulungan ng mga sisiw. Papasikatan ko kayo. Papasikatan sa wala namang ibubuga. Check lang mga kaparmers ha. Pero lang, totoo lang, nakakapagod na. May giwang-giwang. Pag mailagay natin yung apat na ito, babalik yung kanyang sigla. Oops. Oh yeah. Alright. Ito. Ay, ayos. Ito. Ay, ayos. Ano ang tawag dyan? Ayos mga kaparmers. Panalo. Walang talo. Tapos ang laban. Isa na lang. Matibay na. Ayos na. Sahig na lang ang kulang at saka dingding. Pwede nang ipasok. Siyempre pintuan. May sahig na. Dingding na lang yung kulang. (6:30) na mga kaparmers. Nag-aagaw na yung dilim at saka liwanag. Yung ating natapos, yung ano lang, sahig at saka 1/4 na dingding. Bukas na. Dahil sabi ng matatanda, hindi na daw maganda yung nagpupukpok pag gabi na.
sinisilip ko yung ating bingala kung saan dumadapo at yung naglilimlim na bingala doon kung nandito. Baka bumalik doon sa pugad, kukunin ko kasi wala namang itlog doon. Isang bingala lang yung nandito. Ibig sabihin yung dalawa nandoon kasi mag-asawa yun. Ang bingala mga kaparmas ay loyal, daig ang tao, kasi pag may asawa na hindi na makikipag-asawa sa iba. Hindi katulad ng manok kung sino-sino yung sinisipingan. Yung bingala, yun lang yung aking napapansin mga kaparmas ha. Kung sino yung asawa niya, yun yung kasama niya palagi. Katulad nito. Katulad niya mga kaparmas, yung bigay sa atin para madalim na. Post tayo. Yan. Yung dalawa magkatabi. Yung isa nandoon sa baba. Puntahan ko yung pugad kung saan natin kinuha yung itlog kanina para pauwiin natin yung dalawa. Ngayon ko lang nalaman na hindi pala dyan natutulog yung lalaki na bingala. Hindi ako sure na nandito yung lalaki. Buti nahanap ko. Baka kainin ng sawa. Dito yan mga kaparmas. Oh, wala dito mga kaparmas. Diyan yung daan niya palagi. Nandito yung pugad nun. Oh, nasaan kaya yung dalawa? Hanapin natin. Kadarating na mga kaparmas, pumunta ko sa kanilang pugad. Wala doon. Pero andyan na, magkasama sila. Palagi yan magkasama ang dalawa. Hindi ko na pinupuntahan yan doon sa pinakakalapit. Dahil yung mga sisiw na native na manok lumilipad. Nagkakagulo sila. Yung ating mga saging, oh. Ilang month pa lang yan pero ang lalaki na. Yung isang bingala din, walang partner. Pag nasanay yan dito, papalabasin ko yan lahat para magkakasama sila. Grabe, napakarami tayong ginawa sa araw na ito. Nakakapagod pero napaka-productive. Mas gusto kong mapagod kaysa mapagod na walang ginagawa. So ayun mga kaparmas, hanggang dito na lang muna at ako muna ay magpapaalam. Nagsimula na ako paglilinis dito sa loob. Ang pinoproblema ko kasi yun yung para sa ating piggery na buhangin, gusto kong ilabas. Wala pang budget para sa piggery. Darating din yan. Dahan-dahan lang mga kaparmas. Dito nga, oh, DIY lang. Siguro kasi na ito ng mga 20 hanggang 30 na mga sisiw. So bago pa ang lahat, baka hindi nyo na ako makita mga kaparmas dahil sobrang dilim na. Pero may solar naman dito sa loob. Ayan, maliwanag naman dito sa loob. Dito tayo. Yung kulungan ng uwak, okay na. Yung ating solar hindi pa nadadagdagan. Wala pang budget mga kaparmas dahil dumaan yung fiesta. Ayan, yung ating solar nag-automatic yan mag dim light. So magpapahinga muna ako, magre-relax sa mga 30 minutes at saka uuwi na sa bahay. So paano mga kaparmas, maraming salamat sa inyong panonood, sa ating mga subscriber at sa ating mga silent viewer.
At sa mga bago pa rin napadaan sa ating YouTube channel, huwag ninyong kalimutan mag-subscribe. Ang inyong pag-subscribe, napakalaking tulong po yan sa akin, hindi lang sa akin at sa aking pamilya. Magandang araw, God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mahal sa buhay.